May nabanggit ako kanina na may mga caregivers na umaabot sa point na nagkakaroon sila ng resentment sa taong inaalagaan nila at pagkatapos sobrang guilty nila. Kasi hindi naman nila nakakalimutan kung sino ang taong yun noon. Naalala pa rin nila na dati sila ang inaalagaan nito. Kaya kapag napataas sila ng boses, nainis o napikon dahil sa paulit-ulit na tanong o sa hirap ng sitwasyon, babalik din agad ang guilt. Maisip lang nila na sana mas naging patient ako o kaya hindi ko dapat sinabi yun. Pero tao lang naman tayo. Hindi naman lahat may pasensya ng santo, lalo na kung kulang ka sa tulog, problema mo pa ang pera, at ikaw lang halos ang gumagawa ng lahat. Sa tingin ko mahalagang matuto ring patawarin ang sarili, hindi para i-justify ang pagkakamali, kundi para matuto ka at hindi ka ma-stuck sa guilt. Mas madali kasing sabihin na maging patient kaysa gawin, lalo na kapag ilang buwan o ilang taon mo nang ginagawa ang parehong routine araw-araw. At may isa pa akong napansin, minsan naiinggit din ang caregiver sa ibang tao. Yung mga informal caregivers, ibig ko sabihin. Hindi dahil masama silang tao, kundi nainggit sila sa freedom na meron sila. Sa mga taong pwedeng bumiyahe kapag gusto nila, lumabas kasama mga kaibigan, tanggapin ang promotion, lumipat ang trabaho, magplano ng future nang hindi iniisip kung sino ang may iwan sa bahay. Tapos after mong mainggit, nakakonsensya ka na naman. Parang bawal ka mapagod, parang bawal ka magreklamo. Tapos kailangan mo palaging isipin na maging grateful dahil pamilya mo naman ang inaalagaan mo. Pero pwedeng mahal mo ang isang tao at papagod ka rin sa isang sitwasyon. Hindi naman magkasalungat ang dalawang bagay na yun. Sa tingin ko, maraming young caregivers ang makaka-relate dito. Kasi parang nakapause ang buhay mo habang tuloy-tuloy ang buhay ng ibang tao. Nakikita mo silang umaabante, ikaw naman nandiyan ka pa rin. Hindi ibig sabihin na wala kang ginagawa. Ang totoo nga, baka mas marami ka pang ginagawa kaysa sa karamihan. Hindi lang siya napapansin siyempre ng ibang tao.